Sinunog nila ang kanyang mga aklat, itinali siya sa poste at sinunog ang katawan. Pero 100 taon bago niyanig ni Martin Luther ang mundo sa kanyang 95 Theses, isang tao mula Bohemia ang nagdeklara na ng laban sa katiwaliang sumisira sa puso ng simbahang Katoliko. Ang pangalan niya ay Jan Hus, isang paring Czech at teologo mula sa Husinek, Bohemia, na ngayon ay Czech Republic, at ang kanyang kamatayan ay magpapasimula ng apoy na walang kapangyarihan sa mundo ang makapapatay. Ipinanganak sa hirap noong 1369 sa maliit na nayon ng Husinek, ang pangalan niya ay Gansa, simbolo na itinaas ng mga tagasunod bilang tanda ng laban sa pang-aapi. Mula sa bukirin ng kabataan niya hanggang sa bulwagan ng Charles University, nagsikap si Hus sa pag-aaral, nagtamo ng doktorado sa teolohiya na may kasabikang hindi mapapawi. Pagsapit ng 1400, nasa pulpito siya ng Bethlehem Chapel, kung saan naganap ang revolusyon sa wikang Czech, hindi sa Latin ng elite. Sa unang pagkakataon, narinig ng karaniwang tao ang salita ng Diyos sa kanilang wika. Sa sandaling iyon, nakita ni Jan Hus ang katotohanang magtatakda ng kanyang kapalaran. Ang simbahan ay hindi naglilingkod sa mga tapat, kundi pinagsasamantalahan sila. Bumaling siya sa mga sinulat ni John Wycliffe, ang Ingles na reformador, na naglakas loob sabihin ang hindi kayang sabihin ng iba, na ang Papa ay hindi higit sa Biblia. Noong maagang 1400s, ang simbahan ay nahati ng Western Schism, tatlong magkaribal na papa ang nag-aagawan sa kapangyarihan at yaman. Kasakiman, pagbebenta ng indulhensya, pangakong kaligtasan na nabibili gamit ang pilak, raket na nagpapahirap sa mahihirap para punuin ang bulsa ng mga kardinal, hindi mananahimik si Jan Hus. Mula sa pulpito, dumagundong siya, si Kristo lang ang ating Panginoon. Ang Biblia lang ang ating batayan, hindi ang Papa. Ang mga klero ay dapat mamuhay tulad ni Kristo, sa kahirapan, hindi sa karangyaan. Ang indulhensya ay kasinungalingang nagnanakaw ng pag-asa sa desperado. Bawat isa'y may karapatang basahin ang salita ng Diyos sa sariling wika. Sa Bohemia, ang kanyang mga salita ay tumama parang kidlat. Ang mga tao sa Czech ay naghirap sa ilalim ng mga klerong Aleman ng matagal. Si Hus ang naging kanilang kampiyon, simbolo ng espiritual na kalayaan at pambansang pagmamalaki. Tinawag nilang Hussite ang kanilang sarili at idineklara ng simbahan ang digmaan. Noong 1410, naglabas si Papa Alexander IV ng isang kautusan ng pagkondena. Ipinagbawal si Hus na mangaral. Ang kanyang mga aklat ay sinunog. Isinara ang Bethlehem Chapel, pero sa mga lihim na silong at tagong bukirin, ang mensahe niya ay kumakalat na parang apoy. Mas mainit pa sa anumang apoy na kaya ng simbahan, taong 1414. Tinawag ni Emperador Sigismund ang Konseho ng Constance, nangangakong tatapusin ang pagkakahati at magdadala ng kapayapaan sa pananampalataya. Nagpadala siya ng mensahe kay Hus, halika't ipagtanggol ang iyong paniniwala. Isinusumpa ko sa aking korona na ligtas ang iyong paglalakbay. Alam ni Hus ang panganib. Hiniling ng mga kaibigan niyang manatili, pero naniniwala siya sa katotohanan at haharapin ang mga tagapag-akusa. Nagpunta siya sa Constance at pagpasok sa tarangkahan ng lungsod, siya'y dinakip, iginapos at itinapon sa isang madilim at masamang piitan na kahit mga daga ay umiiwas. Sa loob ng ilang buwan, siya ay ginutom, binugbog at pinabayaan sa mga tanikala. Nang sa wakas ay hinila siya sa harap ng konseho, ayaw siyang payagang magsalita. Inakusahan siya ng 30 kaso ng erehiya, hindi dahil sa kanyang mga itinuro, kundi dahil sa kanyang pagtindig kasama si Wycliffe. Hiniling nila na siya ay bumawi. Tiningnan ni Hus ang mga kardinal, ang emperador na sumira sa kanyang sumpa at sinabi, hindi ko itatanggi ang alam kong totoo. Babawiin ko lang ang mga aral na mapapatunayan kong mali mula sa salita ng Diyos. Ang hatol ay mabilis. Erehe. Dumating ang ika-9 ng Hulyo, 1415, ang pamilihan ng Constance. Isang korona ng dayaming may langis ang inilagay sa ulo niya. Isang pangungutya sa koronang tinik. Habang tumataas ang apoy, siya'y sumisigaw, Panginoong Jesus, patawarin mo ang aking mga kaaway, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Namatay ako para sa iyong katotohanan. Sinunog nila ang kanyang katawan hanggang maging abo at itinapon sa Rhine, umaasang mabubura siya sa kasaysayan. Ngunit dinala ng ilog ang kanyang kwento sa bawat sulok ng Europa. Inakala ng simbahan na natahimik na nila siya. Sa halip, sinindihan nila ang mitsa na sasabog sa buong kontinente. Ang balita ng pagpatay kay Hus ay nagdulot ng pag-aalsa sa Bohemia. Sumiklab ang mga digmaang Hussite. Mga magsasaka at manggagawa, armado ng pananampalataya at talino ay paulit-ulit na natalo ang hukbo ng kabalyero. Sa loob ng 50 na taon, lumaban sila para sa karapatang sumamba ayon sa kanilang paniniwala. Kapag humupa na ang usok, ang pamana ni Hus ay nabago na ang mundo. Ang panawagan niya para sa kasulatan at pagsamba sa sariling wika ang nagbigay daan sa reformasyon ni Luther. Mismong si Luther ay nagsabi, tayo ay mga Hussite na ngayon. Ang kilusang Hussite ay humubog sa ideya na ang individual na konsensya ay mas mahalaga kaysa sa autoridad ng simbahan, nagtanim ng binhi ng kalayaan sa relihiyon sa Czech Republic.
Ngayon, ika-6 ng Hulyo, ang araw ni Jan Hus ay isang pambansang paggunita. Ang kanyang rebulto ay nakatayo sa gitna ng Prague, paalala na ang tapang ay hindi kayang durugin. Ang mga protestanteng denominasyon sa Europa, mula Moravian hanggang Reformista, ay patuloy na nagdadala ng kanyang alab. Sa wikang Czech na hinubog ng kanyang pagsasalin, pinalakas ng kanyang mga salita, ang kanyang tinig ay buhay pa rin, nagsasalita sa bawat henerasyong nangangahas lumaban sa kawalan ng katarungan. Si Jan Hus ay hindi hari o emperador. Siya ay isang tao na naniwala na ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Hindi niya planong magpasimula ng revolusyon, pero natagpuan siya nito dahil ayaw niyang yumuko sa maling kapangyarihan. Sinubukan nilang sunugin ang kanyang mga prinsipyo batay sa kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos, ang Biblia. Ngunit ang mga prinsipyo, tulad ng apoy, ay di masisira. Maaari lamang silang kumalat, nagbibigay liwanag sa daan para sa mga susunod. Ang tinig ni Jan Hus ay pinatahimik noong araw na iyon sa Constance. Ngunit ang kanyang mensahe ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa bawat pusong nangangahas magsabi, ito ay mali at hindi ako mananahimik.